kaluskos. Iyon ang unang narinig ni Elena. Isang tunog na hindi dapat naririnig sa isang mansyon na napakalinis at napakatahimik. Mula sa itaas, sa dulo ng pasilyo, sa tapat ng pintuan na mahigpit na ipinagbawal sa kanya, tumigil siya sa pagpupunas ng isang mamahaling florera. Naramdaman niya ang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib, ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala. Hindi, guni-guni niya lang siguro yon. Pagod lang siya. Pero narinig niya ulit. Hindi na isang kaluskos, isang mahinang hikbi, halos pabulong, ngunit sapat na para marinig sa katahimikan ng hapon. Isang hikbi ng isang bata. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang usapan nila ng doktor kaninang umaga lang bago siya pumasok sa trabaho. Ang bawat salita ay tila isang matulis na punyal na tumatarak sa kanyang puso. I'm sorry, Elena, pero kailangan na nating maisagawa ang operasyon sa loob ng linggong ito, sabi ng doktor sa kabilang linya ng kanyang mumurahing cellphone. Kailangan ninyong makapagdeposito ng kahit kalahati man lang. Naramdaman niya muli ang paninikip ng kanyang lalamunan. Gagawin ko po ang lahat, Dok. Hahanap po ako ng paraan. Umaasa ako, Elena, para ito sa nanay mo. Para kay nanay. Iyon ang dahilan kung bakit siya naririto. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang tiisin ang lahat. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang sundin ang bawat utos, lunukin ang bawat patakaran, gaano man ito ka-istrikto. Maligayang pagdating sa aming tahanan, Elena. Ang boses ni Senyora Isabela ay kasing lamig ng marmol na sahig ng mansyon. Mayroon lang kaming ilang mahahalagang patakaran dito. Tumangulang si Elena, nakayuko, hindi magawang salubungin ang mga mata ng kanyang bagong amo. Una, lahat ng bagay ay dapat nasa tamang lugar. Ayoko ng dumi, ayoko ng gulo. Pagpapatuloy ng ginang, habang ang mga mata nito ay sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Pangalawa, anuman ang marinig mo o makita mo sa loob ng pamamahay na ito, mananatili lamang dito. Opo, ma'am, halos pabulong na sagot ni Elena. At ang pinakamahalaga sa lahat, sabi ni Senyora Isabela, at may diin sa huling salita nito. Humakbang ito palapit at itinuro ang madilim na pasilyo sa ikalawang palapag. Ang pintuan sa dulo ng pasilyong yan, ang daan papunta sa attic, ay hindi mo pwedeng buksan. Hindi ka pwedeng umakyat doon, kahit kailan. Maliwanag ba? Opo, ma'am. Maliwanag po. Ngayon, habang nakatayo siya roon, hawak ang basahan, ang mga salitang yon ay umuulit sa kanyang isipan. Ngunit ang hikbi ay mas malakas kaysa sa takot niya. Isang tunog yon ng paghihirap. Paano kung may nangangailangan ng tulong? Pero paano ang nanay niya? Paano kung mahuli siya at mapalayas? Saan siya kukuha ng pera para sa operasyon? Kinagat ni Elena ang kanyang labi. Ang kanyang konsensya at ang kanyang pangangailangan ay naglalaban sa loob niya. Ngunit ang isa pang hikbi, mas malakas ngayon at may kasamang mahinang kalampag ng bakal, ang nagpasiya para sa kanya. Binitawan niya ang florera at ang basahan. Dahan-dahan na parang isang magnanakaw sa sariling pinagtatrabahuhan, naglakad siya sa pasilyo. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat tapak sa makintab na sahig ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Nang marating niya ang pintuan, naramdaman niya ang alikabok sa ilalim ng kanyang mga daliri. Halatang matagal na itong hindi nabubuksan, pinihit niya ang seradura. Nagulat siya nang maramdaman niyang hindi ito nakalak. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Isang alon ng amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya. Madilim sa loob. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa siwang ng pinto na unti-unti niyang binubuksan. Sa sino yan? Isang maliit na boses
Ang narinig niya mula sa kadiliman. Napahinto si Elena. Hindi siya makapagsalita. Itinulak niya pa ng kaunti ang pinto. Hinahayaang pumasok ang mas maraming liwanag. At doon, sa isang sulok, sa gitna ng mga lumang kasangkapan na nababalutan ng puting tela, nakita niya ito. Isang batang lalaki. Marahil ay nasa 5 o 6 na taong gulang. Payat ang pangangatawan, marumi ang damit, at may mga bahid ng dumi sa mukha. Ngunit ang mga mata nito, ang bumasag sa puso ni Elena. Ng lalaki, puno ng takot na matagal nang naninirahan doon. Napayuko si Elena at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Paano? Bakit? Ang tingin niya ay dahan-dahang bumaba mula sa mga mata ng bata, sa payat nitong katawan, hanggang sa mga paa nito. At doon, sa ilalim ng sinag ng liwanag mula sa pasilyo, kumislap ang isang bagay na metaliko. Isang makapal at kalawangin na kadena ang nakapulupot sa payat na sakong ng bata. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang isara ni Elena ang pinto ng atik. Sumandal siya rito. Ang likod niya ay nakadiin sa malamig na kahoy. Ang kanyang paghinga ay sunod-sunod at mababaw. Tila hinahabol niya ang hangin na hindi niya maabot. Hindi. Hindi ito totoo. Hindi niya nakita ang nakita niya. Ang kadena. Ang mga mata. Ang takot. Isang nakakakilabot na takot ang gumapang sa buo niyang katawan. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang tumakbo palayo sa bahay na ito. Ngayon na. Pero ang imahe ng kanyang inang nakahiga sa kama ng ospital ay biglang sumulpot sa kanyang isipan. Ang mga bill. Ang operasyon. Ang kawalan ng pag-asa. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kabog na tila babasag sa kanyang mga tadyang. Hindi siya pwedeng umalis. Hindi niya kayang umalis. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Pikit mata niyang iwinaksi ang imahe ng bata. Kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang kumilos na parang walang nangyari. Ang buhay ng ina niya ang nakasalalay dito. Mabilis siyang nagtungo sa pinakamalapit na banyo. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang gripo at paulit-ulit na winisikan ng malamig na tubig ang kanyang mukha. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may mga matang ng lalaki sa takot, isang estranghero sa sarili niyang anyo. Huminga siya ng malalim. Kaya mo to, Elena. Bulong niya sa sarili. Para kay nanay. Bumalik siya sa trabaho. Pinipilit na ibalik ang normal na ritmo ng kanyang paglilinis. Ngunit ang bawat anino sa sulok ay tila nagmamasid. Ang bawat kaluskos ng dahon sa labas ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. Si Don Ricardo ay tahimik na kumakain, ngunit nararamdaman ni Elena ang kanyang mga mata. Mga matang tila agila, matalas, at mapanuri. Kumusta ka na sa trabaho mo, Elena? Biglang basag ni Don Ricardo sa katahimikan. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may kakaibang bigat. Napalunok si Elena bago sumagot. Maayos naman po, sir. Sigurado ka? Tanong muli nito. Ibinaba ang hawak na kubyertos. Mukha kang pagod. O baka naman, balisa? Mayroon ka bang napapansing kakaiba sa pamamahay na ito? Ang bawat salita ay tila isang patibong. Naramdaman ni Elena ang pamumuo ng malamig na pawis sa kanyang noo. Wala naman po, sir. Siguro po, pagod lang talaga. Ngumiti si Don Ricardo, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mabuti kung ganoon. Ayoko lang na may gumugulo sa isipan ng mga katulong ko. Mahirap magtrabaho ng maayos kung marami kang iniisip. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si Elena, kumuha siya ng isang piraso ng tinapay at isang baso ng tubig. Ang kanyang puso ay kumikirot para sa batang nag-iisa sa itaas.
Kahit ito lang, kahit konti lang. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan, patungo sa madilim na pasilyo. Ngunit bago pa siya makalapit sa pinto ng attic, natigilan siya. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo ang isang anino. Ang anino ni Don Ricardo. Hindi ito gumagalaw. Hindi ito nagsasalita. Nakatayo lang ito roon, tahimik na nagmamasid sa kadiliman. Mabilis na itinago ni Elena ang tinapay at tubig sa likod niya. Bumalik ang kaba sa kanyang dibdib, mas matindi pa kaysa kanina. Nakita ba siya? Alam na ba niya? Hindi siya nagsalita. Mabilis siyang tumalikod at bumalik sa kusina. Ang mga paay tila tinutusok ng karayom. Maya-maya pa, habang nagpupunas siya ng mga plato, pumasok si Don Ricardo sa kusina. Alam mo, Elena, panimula nito sa isang kaswal na tono na parang nagkukwento lang. Nagkaroon kami ng katulong dati. Masipag siya, pero masyadong mausisa. Laging gustong alamin ang mga bagay na hindi naman niya dapat alamin. Tumigil si Don Ricardo at tumingin ng diretso sa mga mata ni Elena. Isang araw, hindi na lang siya pumasok. Walang paalam. Sayang. Nabalitaan na lang namin na nagkaroon daw ng isang malungkot na aksidente sa probinsya nila. Nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ito ay isang babala. Isang malinaw at nakakakilabot na babala. Magpahinga ka na, Elena, sabi ni Don Ricardo bago tumalikod at umalis. Mahaba pa ang araw mo bukas. Nang gabing iyon, pagpasok ni Elena sa kanyang maliit na kwarto, naramdaman niya ang matinding pagod at takot. Gusto na lang niyang humiga at kalimutan ng lahat. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Ang kanyang cellphone ay nasa ibabaw ng kanyang maliit na mesa. Naka-on ang screen nito at ang nakadisplay sa screen ay hindi ang wallpaper na dati niyang inilagay. Ito ay isang litrato. Isang litrato ng kanyang ina na natutulog sa kama ng ospital na may mga aparatong nakakabit sa katawan. Isang litratong alam niyang siya lang ang kumuha. Naramdaman ni Elena ang pagkawala ng lahat ng lakas sa kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader para hindi matumba. Hindi niya iniwan ang cellphone niya na ganoon. Hindi iyon isang aksidente. Iyon ay isang mensahe. Ang litrato sa cellphone ay tila isang malamig na kamay na humahawak sa leeg ni Elena. Dahan-dahang humihigpit. Hindi niya ito binura. Hinayaan niya lang itong nakabukas doon. Isang paalala. Isang tanikala na hindi niya nakikita, ngunit mas mabigat pa kaysa sa bakal. Kinabukasan, ang bawat galaw ni Elena ay tila isang pag-arte. Ang kanyang mga ngiti ay peke. Ang kanyang opo sir at opo ma'am ay walang laman. Sa loob-loob niya, isang bagyo ng takot at pag-aalinlangan ang nagwawala. Ang imahe ng bata sa attic at ang imahe ng kanyang ina sa ospital ay nagpapalit-palit sa kanyang isipan. Isang batang bilanggo, isang inang may taning ang buhay, at siya, si Elena, ay nasa gitna, durog na durog. Nang araw na yon, habang siya ay naglilinis sa sala, sinadya niyang mabasag ang isang maliit na baso. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya, sabi niya. Habang nanginginig na pinupulot ang mga bubog, tiningnan lang siya ni Don Ricardo mula sa kanyang kinauupuan. Walang galit sa mga mata nito. Sa halip isang nakakalkulang lamig. Mag-ingat ka sa susunod, Elena. May mga bagay na kapag nabasag ay hindi mo na maibabalik pa. Naintindihan niya, hindi ang baso ang tinutukoy nito. Ang kanyang pananahimik, ang kanilang tiwala. Tanghali, habang naghahanda siya ng pananghalian, tumunog ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na numero. Ang ospital. Nanginginig ang mga kamay na sinagot niya ito. Hello po? Elena? Si Dr. Reyes ito, sabi ng boses sa kabilang linya. Ang tono nito ay seryoso. Tumawag ako para kamustahin ang nanay mo at para sabihin na
lumalala ang kondisyon niya. Naramdaman ni Elena na nanuyo ang kanyang lalamunan. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Doc? Ang mga resulta ng huling tests niya ay hindi maganda. Kailangan na nating isagawa ang operasyon sa lalong madaling panahon. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa ng 1 linggo. Kailangan na. Sa loob ng 2 o 3 araw. 2 o 3 araw. Magkano po ang kailangan, Doc? Tanong ni Elena. Kahit alam niyang masasaktan lang siya sa sagot. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng doktor. Sinabi nito ang isang halaga na katumbas ng ilang taon niyang sahod. Pagkatapos ng tawag, pumasok si Elena sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang kupas na litrato ng kanyang ina mula sa kanyang pitaka. Isang masayang nangiti bago pa man dumapo ang sakit. Nay, anong gagawin ko? Hikbi niya. Paano kita ililigtas? Tumingin siya sa bintana. Sa malawak na hardin ng mansyon, isang hawlang ginto. Kung mananahimik siya, kung magbubulag-bulagan siya, marahil ay kaaawaan siya ni Don Ricardo. Marahil ay bibigyan siya ng sapat na pera para sa operasyon. Iyon lang ang kailangan niyang gawin. Manahimik. Ngunit paano niya patatahimikin ang kanyang konsensya? Paano niya ipipikit ang kanyang mga mata tuwing gabi? Alam na may isang batang nagdurusa sa itaas lang ng kanyang tinutulugan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang desperasyon ay unti-unting napalitan ng isang bagay na iba. Isang bagay na matigas at malamig. Determinasyon. Hindi na siya pipili sa pagitan ng dalawa. Gagawa siya ng paraan para iligtas silang pareho. Huminga siya ng malalim. Naghintay siya ng tamang pagkakataon. Nang hapon na yon, umalis ang mag-asawa para sa isang sosyal na pagtitipon. Ito na ang kanyang pagkakataon. Umakyat siyang muli sa 2 palapag. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mga hakbang ay mabilis at tiyak na. Dala ang kanyang cellphone, dahan-dahan niyang binuksan muli ang pinto ng attic. Ang bata ay nandoon pa rin. Nakaupo sa sulok, nakatingin sa kawalan. Hindi siya nagsalita, hindi siya lumapit. Itinaas lang niya ang kanyang cellphone. Sa nanginginig na kamay, mabilis niyang kinuhanan ng litrato ang kadena na nakakabit sa paa ng bata. Isang kuha lang. Malabo, pero malinaw ang ebidensya. Pagkatapos, mabilis niyang isinara ang pinto. Kinabukasan, sa kanyang araw ng pahinga, ang una niyang ginawa ay bumili ng isang maliit at murang notebook at isang ballpen. Sa isang karinderya, habang kumakain ng pananghalian, binuklat niya ang unang pahina. Isinulat niya ang petsa. Unang araw, narinig ko ang isang hikbi. Nakita ko siya. Isang batang lalaki, nakakadena sa attic. 2 araw, binalaan ako ni Sir Ricardo. Ipinakita niya sa akin ang litrato ni nanay sa cellphone ko. 3 araw, kumuha ako ng litrato ng kadena. Isiniksik niya ang bawat detalye na kanyang natatandaan. Ang hitsura ng bata, ang tunog ng kalampag, ang malamig na tingin ni Senyora Isabla. Ang bawat salita na kanyang isinusulat ay isang maliit na hakbang palayo sa takot, isang hakbang palapit sa katotohanan. Alam niya ang panganib. Ngunit sa paghawak niya sa ballpen, sa pagpuno niya sa blangkong papel, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi na siya isang biktima na naghihintay lang. Isa na siyang saksi at hindi na siya mananahimik. Pagbalik niya sa mansyon ng hapong yon, pakiramdam niya ay mas gumaan ang kanyang dibdib. Itinago niya ang notebook sa ilalim ng kanyang mga damit sa aparador. Nasa pasilyo siya malapit sa hagdan, nag-iisip kung paano niya susunod na kikilos nang biglang bumukas ang pangunahing pinto. Maagang umuwi si Don Ricardo. Mag-isa. Ang mukha nito ay madilim, mas madilim kaysa dati. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila.
Pagkatapos, nagsalita ito, ang boses ay malakas at may otoridad, isang kulog sa tahimik na mansyon. Elena, sa opisina ko. Ngayon din. Ang mga salitang sa opisina ko, ngayon din, ay umaling-awngaw sa tenga ni Elena. Parang hukom na nagbababa ng hatol na kamatayan. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay kumabog ng napakalakas sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay rinig na rinig ito ni Don Ricardo. Pumasok siya sa opisina. Ang silid ay malaki at marangya. Puno ng mga librong hindi naman nababasa at mga antigong palamuti. Nakaupo si Don Ricardo sa likod ng kanyang malaking lamesa, tila hari sa kanyang trono. Maupo ka, Elena. Utos nito, hindi man lang tumitingin sa kanya. Umupo si Elena sa pinakadulo ng silya. Pinagkiskis niya ang kanyang mga kamay para itago ang panginginig ng mga ito. Napapansin ko lang, panimula ni Don Ricardo, dahan-dahang umiikot sa kanyang swivel chair para harapin siya. Medyo abala kayata nitong mga nakaraang araw. Napalunok si Elena. Pasensya na po, sir. Marami lang po akong iniisip. Yung nanay ko po kasi. Tumango si Don Ricardo, isang nakakainis ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ah, ang nanay mo. Oo nga pala. Kawawa naman siya. Sana gumaling na siya agad. Tumayo ito at lumapit sa bintana. Alam mo, Elena, sa bahay na ito, pinahahalagahan namin ang katapatan. Higit sa lahat, kapag tapat ka sa amin, magiging tapat din kami sa'yo. Tutulungan ka namin. Pero kapag hindi, lumingon ito sa kanya, ang ngiti ay naglaho. Kapag may tinatago ka, malalaman at malalaman ko rin yon at hindi mo magugustuhan ang mangyayari. Wala po akong tinatago, sir. Mabilis na sagot ni Elena kahit na pakiramdam niya ay nasusunog ang kanyang dila sa kasinungalingan. Mabuti, sabi nito. Tinitigan siya ng matagal. Makakaalis ka na. Paglabas niya ng opisina, halos hindi na siya makahinga. Alam niyang hindi naniwala si Don Ricardo. Alam niyang binabantayan siya nito. Kailangan niyang maging mas maingat. Sa mga sumunod na araw, naging perpekto ang trabaho ni Elena. Walang basag na baso, walang sunog na pagkain, walang reklamong maririnig. Isa siyang huwarang katulong. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at opo sir, nagpatuloy siya sa kanyang misyon. Sa tuwing naglilinis siya ng kwarto ng mag-asawa, palihim niyang tinitingnan ang mga basurahan. Isang araw, nakakita siya ng isang resibo mula sa isang pharmacy. Isang gamot na pampakalma. Pero ang dosis ay masyadong mataas para sa isang matanda. At hindi naman umiinom ng gamot si Don Ricardo o Senyora Isabela. Kinuha niya ito at itinago sa kanyang bulsa. Sinubukan niyang makipagkaibigan sa ibang mga katulong. Kay Mang Tonyo, ang matandang hardinero na mukhang mabait. Mang Tonyo, tanong niya isang hapon habang nagdidilig ito ng mga halaman. Matagal na po ba kayo dito? Tumango ang matanda nang hindi tumitingin sa kanya. Oo, Hija, 10 taon na. May napapansin po ba kayong kakaiba dito? Huminto si Mang Tonyo sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng takot at babala. Makinig ka, Hija, bulong nito. Sa bahay na ito, ang bulag ay nabubuhay ng matagal. Ang pipi ay nananatiling may trabaho. Huwag kang magtanong ng mga tanong na ayaw mong marinig ang sagot. At bumalik na ito sa pagdidilig. Iniwan si Elena na mas nag-iisa kaysa dati. Wala siyang kakampi. Isang gabi, habang naghahatid siya ng tsaa sa kwarto ni Senyora Isabela, naabutan niya itong nakatayo sa tapat ng bintana, nakatingin sa kawalan. Hindi nito namalayan ang pagpasok niya. Bakit kailangan pa nating gawin to, Ricardo?
Narinig niyang bulong nito sa sarili. Ang boses ay basag sa iyak. Hanggang kailan tayo magdurusa sa kasalanan mo? Mabilis na umatras si Elena bago pa siya makita. Ang puso niya ay kumikirot para sa ginang, ngunit alam niyang takot din ito. Takot sa asawa nito. Sa bawat bagong impormasyon, nagsusulat si Elena sa kanyang munting notebook tuwing gabi, sa ilalim ng kumot, gamit ang ilaw ng kanyang cellphone. Ikalimang araw, resibo ng pampakalma, mataas na dosis, ika-6 na araw. Mang Tonyo, takot magsalita. Alam niya, ika-7 araw, narinig ko si Senyora Isabela na umiiyak. Kasalanan mo, sabi niya. Ang notebook ay unti-unting napupuno. Ito na lang ang kanyang sandata, ang kanyang tanging pag-asa. Isang gabi, habang nagsusulat siya ng bagong entry tungkol sa isang kahina-hinalang tawag sa telepono na narinig niya mula kay Don Ricardo, nakarinig siya ng isang tunog. Isang mahinang langit-ngit ng pinto. Ang pinto ng kanyang kwarto. Nanigas si Elena sa ilalim ng kumot. Pinatay niya agad ang ilaw ng cellphone at nagpanggap na tulog. Ang kanyang puso ay dumadagundong na parang tambol sa kanyang dibdib. Narinig niya ang mabibigat na yapak na pumasok sa kwarto. Huminto ito sa tabi ng kanyang kama. Naramdaman niya ang presensya ng isang tao na nakatayo roon, nakatingin sa kanya sa dilim. Pigil ang hininga, naghintay siya. 1 minuto, 2, tila walang katapusan. Pagkatapos, narinig niya ang boses ni Don Ricardo, mahina at malamig, parang bulong ng demonyo. Alam kong gising ka, Elena, at alam kong may tinatago ka. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na sinubukan mo akong kalabanin. Dinang umalis si Don Ricardo at isara ang pinto. Nanatiling hindi gumagalaw si Elena sa ilalim ng kumot. Ang kanyang katawan ay nanigas sa takot. Ang bawat himaymay ng kanyang laman ay sumisigaw. Tapos na. Alam na niya. Hindi na siya ligtas sa bahay na ito. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang bawat anino sa kanyang kwarto ay tila nag-aanyong halimaw. Ang bawat tunog mula sa labas ay tila yabag ng papalapit na panganib. Hawak-hawak niya sa ilalim ng una ng kanyang munting notebook. Ang tanging ebidensya, ang tanging katotohanan sa mundong puno ng kasinungalingan. Kinabukasan, binigyan siya ni Don Ricardo ng 1 araw na pahinga. Mukhang kailangan mo nang magpahinga, Elena. Sabi nito sa almusal, isang mapanuyang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Mag-relax ka. Huwag kang masyadong mag-isip. Alam ni Elena na hindi iyon kabaitan. Iyon ay isang pagsubok, isang paraan para bantayan ang kanyang mga susunod na hakbang. Pagkaalis niya ng mansyon, hindi niya alam kung saan pupunta. Hindi siya pwedeng umuwi sa kanila. Ayaw niyang madamay ang kanyang mga kapatid. Hindi siya pwedeng pumunta sa ospital. Baka nandoon din ang mga mata ni Don Ricardo. At ang pulis? Sino ang maniniwala sa isang hamak na katulong laban sa isang makapangyarihan at iginagalang na negosyante? Baka siya pa ang makulong. Naglakad siya ng walang patutunguhan, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Napadpad siya sa isang lumang simbahan, ang bato nitong pader ay tila nang aakit sa kanya, nangangako ng kapayapaan. Pumasok siya sa loob. Ang malamig at tahimik na hangin ay tila yumakap sa kanya. Umupo siya sa isa sa mga bangko sa likuran at doon, sa harap ng altar, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang mga luha. Umiyak siya para sa kanyang ina. Umiyak siya para sa batang bilanggo. Umiyak siya para sa kanyang sarili, para sa kanyang takot at kawalan ng pag-asa. Nang maubos na ang kanyang mga luha, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit na karatula na nakasulat, kumpisalan. Hindi siya isang relihiyosong tao, pero sa sandaling iyon,
Naramdaman niya ang isang matinding pangangailangan na may makausap. Isang taong hindi siya huhusgahan, isang taong makikinig lang. Pumasok siya sa maliit at madilim na silid kumpisalan. Lumuhod siya. Ang kahoy na harang ang tanging naghihiwalay sa kanya at sa pari sa kabilang panig. "Basbasan niyo po ako, Padre, sapagkat ako'y nagkasala." Panimula niya. Ang boses ay nanginginig. "Ano ang iyong ikinukumpisal, anak?" Isang mahinahon at malalim na boses ang sumagot mula sa likod ng screen. At nagsimula siyang magsalita. Hindi ito isang ordinaryong kumpisal, ito ay isang pagsusumbong, isang desperadong paghingi ng tulong. Ikinuwento niya ang lahat. Ang trabaho, ang mansyon, ang ingay mula sa atik, ang batang nakita niya, ang kadena, ang mga banta ni Don Ricardo, ang litrato ng kanyang ina, ang notebook na kanyang itinatago. Ang bawat salita ay lumalabas na may kasamang hikbi. Sa kabilang panig, ang pari ay nanatiling tahimik, nakikinig sa bawat detalye. Nang matapos si Elena, ang tanging maririnig ay ang kanyang mga hikbi. Naghintay siya ng payo, ng penitensya, ng kahit anong salita. Ngunit ang katahimikan ay tumagal. "Padre?" tanong niya. Nag-aalala na baka wala na itong pakialam. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ang pari. Ang boses nito ay hindi na kalmado. Ito ay nanginginig, puno ng isang emosyon na hindi maintindihan ni Elena. "Sinabi mo ba?" dahan-dahang tanong ng pari. "Na may peklat ang bata sa kanyang noo? Hugis bituin?" Natigilan si Elena. Paano niya nalaman? Hindi niya naaalalang nabanggit niya ang detalye na iyon. Ngunit inalala niya ang mukha ng bata. Ang maliit na marka sa ibabaw ng kanang kilay nito. "Oo po, Padre. Meron po. Maliit lang po." Isang malalim na paghinga ang narinig niya mula sa kabilang panig, na sinundan ng isang tunog na parang pinipigilang hikbi. Ang kurtina na naghihiwalay sa kanila ay biglang hinawi. Napatingin si Elena sa pari. Ito ay isang lalaking nasa edad 40, may mabait na mukha, ngunit ang mga mata nito ngayon ay nanlalaki at puno ng luha. Nakatingin ito sa kanya na parang nakakita ng multo. "Ang batang iyon," sabi ng pari. Ang boses ay basag at nanginginig. "Ang batang iyon ay si Leo." Napakunot ang noo ni Elena, naguguluhan. "Ang nawawala kong pamangkin." Napatulala si Elena. Ang mga salita ng pari ay tila umalingaw-ngaw sa maliit na silid kumpisalan. Paulit-ulit. "Ang nawawala kong pamangkin." Lumabas ang pari, si Padre Miguel, mula sa kabilang panig at inalalayan siyang tumayo. Dinala siya nito sa isang maliit na opisina sa likod ng simbahan. Ang mga kamay nito ay nanginginig pa rin habang inabutan siya ng isang basong tubig. "Patawarin mo ako, Hija," sabi ni Padre Miguel, ang mga matay namumugto. "Nagulat lang ako. Matagal. Matagal na panahon ko na siyang hinahanap." Umupo ito sa tapat niya. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, nakita ni Elena ang bigat ng kalungkutan sa mukha ng pari. "Ikwento mo sa akin ang lahat, Elena. Bawat detalye." Pakiusap nito. At muling ikinuwento ni Elena ang lahat. Ngunit ngayon, hindi na sa isang estranghero sa dilim. Ikinuwento niya ito sa isang taong may pangalan at mukha, sa isang taong may karapatang malaman ang katotohanan. Habang nagsasalita siya, tumatango-tango si Padre Miguel. Pagkatapos, siya naman ang nagkwento. "Ang kapatid kong si Marisa. Siya ang ina ni Leo." Panimula niya, ang boses ay puno ng pait. Nagkakilala sila ni Ricardo sa isang business event. Mabilis siyang nahulog sa mga matatamis na salita at pangako ng lalaking yun. Hindi siya nakinig sa akin, di huminga siya ng malalim. Nang mabuntis si Marisa, doon nagbago ang lahat.
Bigla na lang siyang itinatago ni Ricardo. Hindi ko na siya madalas makita. Pagkatapos, isang araw, nabalitaan ko na lang na patay na siya. Atake raw sa puso, sabi ng mga doktor. Pero alam ko sa puso ko na hindi iyon totoo. At si Leo, ang anak niya, bigla na lang nawala. Sinabi ni Ricardo na ipinaampon daw sa isang malayong kamag-anak sa abroad para sa mas magandang kinabukasan, pero hindi ako naniwala. Ilang taon akong naghahanap, Elena. Nag-imbestiga, nagtanong-tanong. Pero ang kapangyarihan ni Ricardo, ang pera niya, isinara niya ang lahat ng pinto. Maging ang mga pulis ay tinalikuran ako. Sinabihan nila akong tanggapin na lang ang nangyari. Tumingin si Padre Miguel ng diretso sa mga mata ni Elena. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, nakaramdam si Elena ng pag-asa. Hindi na siya nag-iisa. Ang kwento mo, Elena, sabi ng pari. Ang notebook mo, ang litrato, ito na ang sagot sa mga panalangin ko. Ito na ang basag sa pader na matagal ko nang sinusubukang gibain. Inilabas ni Elena mula sa kanyang bag ang munting notebook at ang kanyang cellphone. Inilatag niya ang mga ito sa mesa. Ano po ang gagawin natin, Padre? Gagawin natin ang tama. Matatag na sabi ni Padre Miguel. Hindi na tayo pwedeng matakot. Kailangan na nating iligtas si Leo. Magkasama nilang pinag-aralan ng lahat. Ang bawat detalye sa notebook ni Elena ay sinuri nila. Ang resibo ng gamot, ang pag-iyak ni Senyora Isabela, ang pagbabanta ni Mang Tonyo. Lahat ng ito ay maliliit na piraso ng isang malaking larawan. Kailangan nating pumunta sa pulis, sabi ni Elena. Tama ka, pero hindi sa presinto kung saan ako unang dumulog. May kilala akong isang mas mataas na opisyal, isang dating kaibigan. Sana pakinggan niya tayo ngayon, lalo na't meron na tayong saksi. Habang nagpaplano sila, naramdaman ni Elena ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang takot ay nandoon pa rin, nakakapit sa kanyang puso. Ngunit ngayon, may kasama na itong tapang, isang tapang na hindi nanggagaling sa kanya, kundi sa pag-asang dala ng kanyang bagong kakampi. Bago sila umalis, hinawakan ni Padre Miguel ang kanyang kamay. Handa ka na ba, Elena? Kapag sinimulan natin ito, wala nang atrasan. Tumingin si Elena sa pari, sa mga matang puno ng determinasyon. Naalala niya ang kanyang ina. Naalala niya si Leo. Tumango siya. Handa na po ako. Magkasama silang naglakad papasok sa isang malaking police station sa syudad. Puno ng pag-asa at kaba ang kanilang mga dibdib. Hiningi nila na makausap ang hepe ng istasyon. Habang naghihintay sila sa lobby, isang pamilyar na muka ang lumabas mula sa isang opisina. Isang mataas na opisyal ng pulis, ang mismong taong unang nilapitan ni Padre Miguel. Ilang taon na ang nakalipas. Nakita nito si Padre Miguel at napakunot ang noo. Lumapit ito sa kanila. Ang muka ay walang emosyon. Pare, ano na naman ang ginagawa mo dito? Tanong ng opisyal. Ang boses ay malamig at naiinip. Akala ko ba, tapos na tayo sa kaso ng kapatid mo? Ang boses ng opisyal ay tila isang baldeng malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aalab na pag-asa ni Elena. Nakita niya ang pagtiim ng bagang ni Padre Miguel. Major, sabi ng pari, pinipilit na maging kalmado. Iba na ngayon. Mayroon na kaming saksi. Mayroon na kaming matibay na ebidensya. Tiningnan ng Major si Elena mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pagdududa at halos pangmamaliit. Sino siya? Ang bagong katulong? Sa kabila ng pambabastos, iginiit ni Padre Miguel ang kanilang kahilingan. Sa huli, dahil sa pagpupumilit ng pari at marahil para na rin matapos na ang gulo, walang nagawa ang Major, kundi ang utusan ang ilang mga tauhan niya na samahan sila pabalik sa mansyon.
Habang nasa loob ng sasakyan ng pulis, hindi mapakali si Elena. Ito na, malapit nang matapos ang lahat. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may isang maliit na tinig na nagsasabing masyadong naging madali ang lahat. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ng isang kalmadong-kalmadong Don Ricardo. Tila hindi man lang ito nagulat na makita ang mga pulis sa kanyang pintuan. Major, anong maipaglilingkod ko sa inyo? Magalang na tanong nito, tila sila ay mga panauhin lamang. Mr. Villanueva, sabi ng Major, mayroon kaming natanggap na isang seryosong akusasyon. Kailangan naming siyasatin ang inyong pamamahay. Isang mapanuksong ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Ricardo. Tumingin ito kay Elena na nakatayo sa likod ni Padre Miguel. Ang akusasyon. Mula sa kanya, hindi ba? Ipinakita ng mga pulis ang search warrant. Walang pag-aalangan. Iginaya sila ni Don Ricardo papasok. Sige, tumingin kayo kahit saan ninyo gusto. Wala kaming itinatago dito. Pinangunahan ni Elena ang mga pulis. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Doon po, sabi niya. Itinuturo ang pinto sa dulo ng pasilyo. Nasa loob po ng attic. Binuksan ng mga pulis ang pinto. Ngunit ang bumungad sa kanila ay hindi ang inaasahan ni Elena. Ang attic ay malinis, maaliwalas, walang alikabok. Ang mga lumang kasangkapan ay maayos na nakasalansan sa isang gilid. At higit sa lahat, wala ang bata. Ano? Bulong ni Elena, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Tumingin siya sa sulok kung saan niya huling nakita si Leo. Wala. Kahit ang kadena, wala roon. Ano to, Elena? Tanong ng Major. Ang boses ay puno ng inis. Wala namang bata dito. Nandito siya. Nakita ko siya. Desperadong sigaw ni Elena. Kahapon lang. Nakakadena siya dito mismo. Lumapit si Don Ricardo. Kasama ang kanyang asawang si Senyora Isabela, na ngayon ay umiiyak. Major, patawarin ninyo po kami sa abala, sabi ni Ricardo. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring lungkot. Itong si Elena. May ilang araw na po siyang kakaiba, ang mga kinikilos. Nag-aalala na nga po kami sa kanya. Sinungaling, sigaw ni Elena. Ang totoo po niyan, Major, dagdag ni Senyora Isabela. Habang humihikbi, sinubukan niya po kaming hingan ng malaking halaga. Sinabi niya na gagawa siya ng kwento para sirain kami kapag hindi kami nagbigay. May sakit po kasi ang nanay niya. Naiintindihan po namin ang desperasyon niya. Pero mali po ito. Parang isang sampal ang mga salitang yon kay Elena. Ang lahat ng ebidensya, ang kanyang notebook ay biglang nawalan ng saysay sa harap ng perpektong pag-arte ng mag-asawa. Tumingin ang Major kay Padre Miguel. Pari, sa tingin ko ay nasayang lang ang oras nating lahat. Hindi, maniwala kayo sa akin. Pagmamakaawa ni Elena. Ngunit wala nang nakinig. Bumalik sila sa sala. Doon, sa harap ng mga pulis, ibinigay ni Don Ricardo ang huling sahod ni Elena. Salamat sa iyong serbisyo, Elena, sabi nito. Ang boses ay puno ng pagtatagumpay. Pero sa tingin ko, hindi ka na pwedeng magpatuloy dito. Eto, kunin mo. Kaunting tulong para sa nanay mo. Inabot nito ang isang sobre ng pera. Lumayas ka sa pamamahay ko. Parang isang panaginip. Isang masamang panaginip. Ilang minuto lang ang nakalipas, puno siya ng pag-asa. Ngayon, siya ay isang sinungaling, isang magnanakaw, isang taong pinalaya sa trabaho. Lumabas siya ng mansyon. Ang malaking gate ay isinara sa likuran niya. Ang tunog nito ay tila isang hatol. Nawala ang lahat. Ang kanyang trabaho, ang kanyang kredibilidad, ang pag-asa para sa kanyang ina. At higit sa lahat, nawala si Leo.
Muli, naupo siya sa bangketa sa labas ng mga pader na nagkukubli ng isang teribleng sikreto. Doon, sa ilalim ng papalubog na araw, napahagulgol siya. Isang iyak ng matinding kabiguan at kawalan ng pag-asa. Lumapit si Padre Miguel at tinapik ang kanyang balikat. "Elena." "Wala na, Padre," sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. "Talo na tayo." Habang umiiyak, isinuksok niya ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang palda para kumuha ng panyo. Ngunit sa halip na tela, isang maliit at matigas na bagay ang kanyang nahawakan. Kinuha niya ito at tiningnan sa kanyang palad. Isang luma at maliit na butones, gawa sa kahoy at may nakaukit na isang maliit na barko. Bigla niyang naalala. Nahulog ito mula sa damit ng bata nung unang beses siyang pumasok sa attic. Sa kanyang pagmamadali, naibulsa niya ito nang hindi namamalayan. Isang maliit, walang kwentang butones. Ngunit para sa kanya, sa sandaling iyon, ito ang lahat. Ipinakita ni Elena ang butones kay Padre Miguel. Ang luha sa kanyang mga mata ay hindi pa natutuyo, ngunit napalitan na ng isang bahagyang kislap. "Ano yan?" tanong ng pari. "Nakuha ko po ito sa attic. Noong unang beses, nahulog po mula sa damit niya," paliwanag ni Elena. Kinuha ni Padre Miguel ang butones. Dahan-dahan, tila hindi makapaniwala. Sinuri niya ito sa kanyang palad. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata na parang nakakita ng isang himala. Ang butones na to, pulong niya. Ang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Ito ang paboritong sweater ni Leo noong sanggol pa siya. Ang kapatid kong si Marisa mismo ang nagtahi ng mga butones na ito para sa kanya. Tumingin siya kay Elena. Ang kanyang muka ay nabuhayan ng pag-asa. "Elena, hindi ito basta butones. Ito na. Ito ang katibayan na kailangan natin. Isang bagay na direktang mag-uugnay kay Leo sa loob ng bahay na yon." Biglang may naalala si Padre Miguel. Isang bagay na matagal nang nakabaon sa kanyang isipan. "Ang Batangas!" Halos pasigaw niyang sabi. "Po?" Naguguluhang tanong ni Elena. Mayroon silang rest house sa Batangas. Isang malaki at liblib na property malapit sa dagat. Minsan nang nabanggit sa akin ni Marisa noon, iyon ang perpektong lugar para itago ang isang bata. Ang kabiguan ay mabilis na napalitan ng pananabik. Hindi pa tapos ang laban. "Kailangan nating kumilos ng mabilis," sabi ni Padre Miguel. Siguradong ililipat nila si Leo ngayon. O baka nga balak na nilang tumakas. Alam nilang hindi na sila pwedeng bumalik sa police station na yon. Ang impluensya ni Ricardo ay masyadong malakas doon. "May isa pa akong kilala," sabi ni Padre Miguel. Kinukuha ang kanyang cellphone. "Isang hepe sa ibang distrito. Matagal na kaming hindi nagkikita, pero utang niya sa akin ang buhay ng anak niya. Sana pakinggan niya ako ngayon." Mabilis silang sumakay ng taxi patungo sa kabilang syudad. Sa loob ng sasakyan, ipinaliwanag ni Padre Miguel ang lahat sa kanyang kaibigan sa telepono. Ang kwento ni Elena, ang bigong raid, at ang bagong ebidensya, ang butones, at ang hinala tungkol sa rest house sa Batangas. Sa kabilang linya, isang matigas ngunit patas na boses ang sumagot. "Padre, malaking bagay yan. Pero dahil sa'yo, at dahil sa ebidensyang hawak ninyo, bibigyan ko ito ng isang pagkakataon. Magpadala ako ng isang special team. Magkita tayo doon." Ang biyahe papuntang Batangas ay tila isang karera laban sa oras. Bawat minuto ay mahalaga. Bawat preno ng sasakyan ay nagpapakaba kay Elena. Paano kung huli na sila? Paano kung nakaalis na sila? Pagdating nila sa isang tagong lugar, malapit sa property, naghihintay na ang isang grupo ng mga pulis na nakasibilyan. Iba sila sa mga pulis kanina. Ang kanilang mga kilos ay mabilis.
Ang kanilang mga mata ay matalas. Ayon sa impormasyon, ang private plane ni Mr. Villanueva ay nakaschedule lumipad ngayong gabi mula sa isang private airstrip malapit dito, sabi ng hepe kay Padre Miguel at Elena. Kung tama ang hinala ninyo, naghahanda na silang tumakas. Pinakita ni Elena ang litrato ng kadena na kuha niya sa kanyang cellphone. Pinakita ni Padre Miguel ang butones. Sapat na yon. Okay team, go! Utos ng hepe. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, mabilis na pinalibutan ng mga pulis ang malaking rest house. Walang sirena, walang ingay. Sumama si Elena at Padre Miguel, nanonood mula sa isang ligtas na distansya. Ang puso ni Elena ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Isang malakas na kalabog ang narinig nila nang sa pilitang buksan ng mga pulis ang pinto. Police! Nobody move! Sumunod ang ilang sandali ng nakabibinging katahimikan. Pagkatapos ay mga sigawan, lumapit sila sa bahay. Sa sala, nakita nila si Don Ricardo at Senyora Isabela. Napapaligiran ng mga pulis. Ang kanilang mga mukha na kanina lang ay puno ng pagtatagumpay, ngayon ay puno ng gulat at pagkatalo. Ang kanilang mga maleta ay nasa tabi, handa na para sa pag-alis. Wala kayong karapatan, sigaw ni Don Ricardo. Ngunit hindi na siya pinakinggan. Hinalughog ng mga pulis ang buong bahay. Sa wakas, isang pulis ang sumigaw mula sa ikalawang palapag. Dito, may kwartong nakalak. Sinipa ng mga pulis ang pinto. Sumunod sila sa itaas. At doon, sa loob ng isang maliit at madilim na bodega, nakita nila siya. Nakaupo sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Mas payat, mas marumi, ngunit siya iyon. Dahan-dahang tumingala si Leo. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng takot. Tumingin siya sa mga unipormadong pulis, sa mga estrangherong mukha. Pagkatapos, ang tingin niya ay napunta kay Elena. Nakilala niya ito. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya. Isang salita lang, halos isang bulong. Ngunit para kay Elena, ito ang pinakamagandang tunog na naririnig niya sa buong buhay niya. Tulong. Ang salitang tulong ay bumasag sa puso ng lahat ng nakarinig nito. Si Padre Miguel ang unang kumilos. Dahan-dahan siyang lumapit kay Leo na parang isang hayop na sugatan. Leo, mahinang sabi niya. Ako to, si Tito Miguel mo. Tumingala ang bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Ngunit tila may isang bagay sa boses ng pari. Isang pamilyar na init na kumalma sa kanya. Huwag kang matakot, sabi ni Padre Miguel. Inilalahad ang kanyang kamay. Ligtas ka na. Niyakap ng pari ang kanyang pamangkin. Isang yakap na nagtagal ng ilang taon. Sa una, nanatiling naninigas ang bata. Ngunit dahan-dahan, naramdaman nito ang init at kaligtasan. Naramdaman ni Elena ang panginginig ng balikat ng bata habang ito ay nagsimulang umiyak ng tahimik. Isang iyak na matagal nang kinimkim. Sa ibaba, sina Don Ricardo at Senyora Isabela ay pinupusasan na. Ang maskara ng kapangyarihan ay tuluyan ng nalaglag mula sa kanilang mga mukha. Ang natira na lang ay ang hubad na katotohanan ng kanilang kasamaan. Hindi pa tayo tapos, Elena, sigaw ni Ricardo habang kinakaladkad siya palabas. Babayaran mo to. Ngunit ang kanyang mga banta ay wala ng bigat. Tiningnan siya ni Elena, hindi na may takot, kundi may awa. Isang awa para sa isang taong napuno ng galit at kasinungalingan. Sa mga sumunod na araw, ang kwento ay sumabog sa lahat ng balita. Ang pag-aresto sa makapangyarihang mag-asawang Villanueva, ang pagkakadiskubre sa kanilang lihim na anak, ang kabayanihan ng isang ordinaryong kasambahay. Biglang naging bida si Elena. Kinapanayam siya ng mga reporter. Pinuri siya ng mga tao. Isang foundation na tumutulong sa mga kababaihan ang nakarinig sa kanyang kwento at nag-alok na sagutin
ang lahat ng gastusin sa operasyon ng kanyang ina. Ang lahat ay tila isang panaginip. Ngunit sa tuwing nakikita niya sa telebisyon ang paglilitis, sa tuwing naaalala niya ang mga mata ni Leo, alam niyang lahat ng yon ay totoo. Isang hapon, dinalaw niya si Leo sa simbahan, kung saan ito pansamantalang inaalagaan ni Padre Miguel. Nakita niya itong naglalaro sa hardin, hinahabol ang mga paru-paro. Elena, salubong sa kanya ni Padre Miguel, isang malawak na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mukha. Tingnan mo siya. Unti-unti na siyang bumabalik. Kamusta na po siya? Tanong ni Elena. May mga gabi pa ring binabangungot siya at hindi pa rin siya masyadong nagsasalita. Pero sabi ng doktor, kailangan lang niya ng panahon at maraming pagmamahal. Lumapit si Leo nang makita si Elena. Hindi ito nagsalita, ngunit kinuha nito ang kamay ni Elena at inilagay dito ang isang maliit na bulaklak na pinitas nito mula sa hardin. Salamat! Bulong ng bata. Bago tumakbo pabalik sa paglalaro, naramdaman ni Elena ang pag-init ng kanyang mga mata. Iyon lang, ang isang salitang iyon ay sapat na. Kinabukasan, bago ang operasyon ng kanyang ina, pumasok si Elena sa silid nito sa ospital. Gising ang kanyang ina at kahit mahina, ngumiti ito nang makita siya. Anak, sabi ng kanyang ina, napanood kita sa TV. Ang tapang-tapang mo. Umupo si Elena sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Ang kamay na nag-alaga sa kanya noong bata pa siya. Ginawa ko lang po ang tama. Nay, sagot niya. Hindi lang tama ang ginawa mo, anak, sabi ng kanyang ina. Hinahaplos ang kanyang pisngi. Nagbigay ka ng boses sa mga walang boses. Ipinagmamalaki kita, Elena. Sobra. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Elena ang isang kapayapaan na hindi niya pa naramdaman kailanman. Hindi lang ang pera para sa operasyon ang dala niya. Dala niya ang isang bagong pagkatao, isang pagkataong hindi na yumuyuko sa takot, isang pagkataong natagpuan ang kanyang lakas sa pagtulong sa iba. Ngumiti siya, isang tunay at payapang nangiti. Sa labas, sumisikat ang araw. Nagbabadya ng isang bagong umaga. Sa di kalayuan, sa hardin ng isang lumang simbahan, tumunog ang kampana. Ang tunog nito ay hindi lang isang tawag para sa misa. Ito ay isang celebration para sa isang bagong simula.